Good afternoon sa lahat at good evening sa New Zealand. So I have something to say, very important, regarding ito sa mga nangyayari. Today is Thursday, March 12, 2026. Time now is 6:44 p.m. here in New Zealand. So delikado ito na magkaubusan ng supply ng langis, crudo, oil, or kerosene, or LPG, or whatsoever na mga inangkat na mga langis sa iba't ibang sa Middle East. Dahil ito ay conflict war ng Russia, ng China, ng Israel, Iran at saka Amerika. So tatagal pa itong gira na to, sabi ko sa inyo noon, long time ago na message ko, nung pagkadigmaan ng Iran at saka Israel. Ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na nagliliparan ang mga missiles sa langit. Ito ay pangalawang nagpakita sa akin ng ating Panginoong Hesus. Pero bukod pa yan, about sa panaginip ko sa ating Panginoong Hesus na magkakagira sa Middle East. So ito ay magkakagira pasamantala lamang na magka-peaceful. Then sabi ko sa inyo na maulit ang gira sa year 2026. 26, 27, 28, puro gira na yan lahat, puro gulo na. So maraming, kaya bakit ko ito nasabi na tatagal ang gira na ito? Dahil ang Iran ay ayaw mag-surrender. At saka harangan na nila yung Strait of Hormuz. Tataniman nila ng mga bomba diyan sa ilalim ng dagat, pasabugin kung sakali na may magdaan ng mga barko ng iba't ibang bansa. So diyan kasi dumadaan sa Strait of Hormuz papuntang Dubai, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, dyan din eh. So ito ay hinaharangan ng mga, kung hindi Houthi ang nagharang, ito ay Iran. Pero nagbabala din ang Amerika na ito ay babantayan nila ang mga barko na dumadaan. So until now ay patuloy ang mga digmaan sa magitan ng Iran, Israel at saka Amerika. So pinasabogan din ng Iran ang airbase ng France. So ang France sasali na rin sa gulo. At maraming bansa na ang galit. Pati yung Oman na mga planta ng langis ay pinapasabog nila. So maraming bansa ang apektado. Lahat ng mga may oil facilities ng iba't ibang bansa ay pinapasabog ng Iran. So Saudi sumabog na rin. So itong inatake din ng Israel at saka Iran, ng Amerika, ang oil ng Iran. So napakadilim ang buong paligid dahil lahat ng oil ng Iran ay pinasabog ng Israel. At kaya gusto ni Trump kasi na mapuksa itong IRGC. So para ito ay ibabalik sa mga Iranian people ang
pamamahala ng bansa nila. So hindi titigil si Trump until na hindi mag-surrender ang Iran. So malakas pa rin ang loob ng Iran. Although kaalyado siya ng China, North Korea at saka Russia. Pero ang sabi ng Iran, nagbibigay ako ng tulong sa kanila, armas, mga missiles. Pero nung ako ay nangailangan na ng tulong, ay bakit nila ako pinabayaan? So sabi ng Iran, lalaban sila kahit sila lang daw mag-isa. So pinabayaan siya ni Putin, pinabayaan siya ni Kim Jong-un, pinabayaan siya ng China. So ang China ayaw rin magtulong, pero tumutulong rin sila yan. Katulad ng barter ng langis at saka mga missiles, parang ganun ang style. So sabi ko sa inyo, mauulit ang gira year 2026. So nag-start ang gira February 28. So sino lang naman ako? Hindi man ako si Baldwin, hindi ako si Rio Tatsuki, hindi ako si Indy Pires, hindi ako si Bagaganga, at hindi rin ako si Nostradamus. So ako ay katulad din ninyo na tao, pero ako ay may pakiramdam at nakikita ako sa aking mga panaginip at sa aking mga tinatawag na prediction sa sarili ko. So nakagira nga buong Middle East, gulo. Wala pa rin tigil hanggang ngayon. Sabi ng classmate ko, gusto na sana siyang umuwi kasi nasa Qatar daw sila. So lahat daw ng mga may oil daw ng mga iba't ibang bansa ay pinapasabog ng Iran. Kasi ang Iran kasi damay-damay na. Nagdadamay na ng mga ibang bansa. So pati ang hindi ko lang alam kung sino ang nagpasabog nito. Yung embassy ng North Korea sa Iran ay nawasak. So until now, kasi ang pinakamalaking kumukuha ng langis dyan ay ang China. So ayaw na China ng tumulong, kasi pag tumulong ang China, baka gigirahin din ng Amerika ang China. Baka yan ang mangyayari, kaya ayaw nila. So si Putin ayaw rin tumulong sa Iran kasi nakaharap din si Putin sa labanan ng Ukraine at saka NATO. So lalawak itong gira. Hindi lamang Middle East, aabot ito sa Western at hanggang papuntang Indo-Pacific. So prepared Indo-Pacific, especially China and Taiwan war. Japan, mainit din sa China. South Korea, na mga missiles defense ng Amerika ay pull out muna at inilagay sa Middle East. So pero ang sa Japan still andyan ang missiles interceptor ng Amerika na ibinigay nilatag sa Japan. So ito ay naka-red alert ang buong Amerika na airbase. So nangikayat din ang iwan ko anong bansa yon, kasi nadadamay na rin pati ang Australia. So baka sasali ang Australia sa digmaan ito, kaya lalapot itong away nito. So matindi itong mangyayari kung sakali na magtagal ang delikado nito ay kung magtagal ang gira at saka isasara nila ang Strait of Hormuz. So mag-iiba ang ruta ng mga langis, tataas ang presyo. So mayroon naman dito sa Venezuela, mayroon silang sariling langis malapit din sa Amerika. So dito rin sa, hindi ko ba maintindihan ang mga utak ng mga ibang kapwa Pilipino na sabi galit daw sila sa Amerika dahil ang Amerika daw ay halatado daw na langis daw ang kanilang hinabol.
So hindi nila naintindihan kung anong punot dulo bakit nag-attack ang Amerika sa Iran. Ang simula nito, ito ay nagrarally ang mga taga-Iranian people para patalsikin ang kanilang presidente na si Khamenei. Ang problema ay minamasakir ng IRGC ang mga tao. So marami na silang pinatay. So nag-warning ito si Trump dahil ang mga tao sa Iran ay nagme-message kailangan nilang Amerika ang tulong ni Trump para masugpo. Kasi ang Amerika lang daw talaga ang makasugpo sa kasamaan ng itong IRGC. So nag-warning si Trump, nagbigay ng ilang days na palugit pero hindi sumunod ang Iran. So sabi ni Trump, you want to lay down your arms or certainly death. Yun ang sabi ni Trump. So ang Israel ay binubomba nila yung Lebanon dahil diyan nakatago ang mga Hezbollah. Kasi itong mga Hezbollah, Hamas, Houthi, ISIS, yan ang sinusuportaran ng IRGC. So ang pira ng mga income ng langis hindi binabahagi sa mga mamamayan ng Iran. So galit na rin ang lahat ng mamamayan ng Iran. Kaya sila nag-rally laban sa kanilang government, IRGC. So nang binomba ng Amerika at saka Israel ang IRGC, ay maraming natuwa. Kahit saan mang sulok ng mundo, maraming natuwa sa ginawa ni Trump na paglusob sa IRGC. Ang problema lang ay malaki talagang Iran kasi may hirap din nila na babantayan ang lahat ng airbase ng Iran. Kung saan lumalabas ang missiles, yan ang pinapuntirya nila, binubumba nila. So sa ibang lugar magkakaroon ng blackout, magkakaroon ng mga shortage of supply ng langis. Dahil ang mga langis ay pinapasabog lang ng Iran. Ganon din ang Amerika at saka Israel. Pinapasabog din nila ang oil facilities ng Iran. Kaya grabe ang sunog. So sinasayang na nila ang langis. Kung ibibigay na lang sila ng mura sa tao, at least makilabangan pa. So ngayon, pahirapan. So maraming mga tinatawag nito, maraming mga Pilipino na gustong umuwi. Pero open naman ang UAE sa Dubai. Pwede naman sila magpunta doon na lang sila sasakay ng eroplano. Pero ang eroplano ay mayroong escort ng mga military. Bago aalis na sinisigurado nila na ang ligtas ang mga public airlines na nagbibiyahe na nililikas dahan-dahan ng mga gustong umuwi kahit anong mga lahi. So maraming mga comment ng mga DDS na mga supporters na wala daw ginagawang aksyon si Marcos. Mayroong ginagawang aksyon ang ating PBM. Ang problem lang dyan ay ang communication sa mga embassy. So bawat kasi lugar mayroong mga embassy. So at saka malayo ang travel papunta ng UAE kasi wala naman domestic flight. Kailangan mag-travel ka ng by land papunta ng UAE at saka Dubai. So diyan kasi dapat lahat ay pa-booking o kaya maganda ng kanilang pamasahe. Ang problema lang, malayo din ang ilang oras ang travel niyan kung sa baylan, katulad ng Saudi Arabia. So marami naman lugar na hindi apektado. Yung may binubomba lang ng Iran kasi yung mga oil facilities, mga embassy ng iba't ibang lugar na kakampi ng Amerika. Yan ang binubomba nila. Hindi naman
dati ang binubomba lang ay airbase ng Amerika. Ang problema lang ay ang Iran ay kahit sino na, damay-damay na. So mayroon din ang Pakistan. Nagpunta din sila sa, di ko alam kung saan sila pupunta, baka tutulong sa Iran, mga Pakistani. So ito ang malala na sitwasyon na mangyayari. So sa ngayon, pahirapan ang supply. Maraming mga magsasara nito ng mga company. Titigil ang lahat ng makinarya kung wala ng supply ng langis dahil ang kapital na naman na kinukunan ng mga langis ay ang Middle East. So although mayroon dito sa Indonesia, Malaysia, pero kukunti lang, hindi kaya mag-supply sa buong mundo. So sa atin mayroon din natural gas. Ang problem lang, wala pa tayong gasolina na na-supply. Na yun, at saka crude oil, hindi pa nag-operation doon sa Liguasan Mars. At saka yung mayroon pang patuloy pa din ang drilling ng ating PBBM sa Malampaya East 1 and then Camago 2, saka sa Pag-asa Island, at saka marami pa sa ibang bansa pa, sa ibang lugar pa. So matagal pa yan bago mapakinabangan kasi gagawa pa sila ng mga planta, mga pipeline na magkukonek doon sa natural gas. So ang ating operation na crudo dyan sa Liguasan Mars ay wala pang wala pang final na kung ano ba talaga, kung na-discover na ba talaga nila. So pero itong sabi ko sa inyo, ang mga langis sa Middle East ay dahan-dahan mag-wipe out at titigil ang buong mundo na wala na mga supply, pwera lang sa iba na may mga supply na galing sa Venezuela, galing sa Russia. Pero sabi naman ng Russia, hindi sila magpadala ng mga langis papunta ng Europe dahil kinakalaban nila si Putin. So Venezuela ang choices kasi malaking gas ang Venezuela, hawak na ngayon ng Amerika. So kaya ito ay kinuha ni Trump, si Maduro. Ito si Maduro at saka si Xi Jinping at saka si Putin ay kaalyado nila si Maduro. Kaya ayaw ng Amerika na mapunta ang langis ng Venezuela sa China at saka Russia. So hindi ko lang alam sa ibang lugar. Kung kawawa ito ang mga walang supply at malayo ang kinukunan ng mga langis. So pahirapan ngayon. Maraming nakastranded na mga barko, na mga tanker, mga boat para kumuha ng mga langis. Ang problema lang dyan sa Strait of Hormuz sila dadaan. So natatakot din ang mga iba ng mga barko na papasok kasi pag pumasok ka dyan, sigurado missiles attack ka dyan. Pero andyan ang Amerika, sabi ng Amerika, huwag kayong matakot, pumasok kayo, babantayan namin kayo. Kontrolado nila ang airspace ng Iran. So mayroon pa rin na sumasabog pero hindi alam kung saan galing ang mga missiles at saka drone. Yun ang problema dyan. So dito sa New Zealand ay mataas na yung 95. Ang 95 is 307.9 per liter. And then itong 91 to 239 per liter. So hindi ko lang alam sa Pilipinas. Pero sabi ni PBBM, mayroon silang pagkukunan ng langis na mag-supply sa Pilipinas. Hopefully na hindi maapektuhan kasi marami talaga maapektuhan, worldwide ito. At saka titigil ang makinarya, wala nang mag-supply ng pagkain, gutom. Di ba pwede na ikakarga mo lang sa bisikleta? Kahit nga kami siguro, sana lang, hindi pa nga ako nakapag-gas. So tinitingnan ko pa yung kung mang budget kung pwede makapag-gas. So basta lang, lagi na tayo magdasal
Repent in God and believe in God. Yan ang sinasabi ko sa inyo na matagal ko na itong sinasabi na itong Middle East magkakagulo ito, magkakalapot ng gira hanggang ito nang inahintay na ma-wipe out ang langis ng Middle East. At hopefully sana na kung totoo man na ilalabas na sa bansang Pilipinas na hindi na kailangan sisip-sipin. Ito ay bubulwak lang sa mga kalupaan ng Pilipinas o sa karagatan. So, ang Pilipinas lang makasave na around the world pag nagbukas ng lahat ng langis. Kaya patuloy ang lindol sa atin kasi ang mga langis sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa ay binubuksan. Ngayon ito na inantay na nakagira sa Middle East. So matagal ko na itong alam. Year 2000 pa alam ko na ito. So maraming salamat at keep support my video. Ipopost ko ito sa YouTube sa Batang New Zealand 76 at saka sa aking Facebook sa baliktad ko na pangalan at saka itong sa tunay kong pangalan. Saka mayroon din ako sa TikTok. So marami pa sana akong sasabihin sa inyo pero hindi ko na pababain kasi mahirap mag-upload. Kailangan tama lang ang video natin. So, marami ako mga video. Gusto nyo makipakinggan o gusto nyo pa tingnan. Mula nang simula na nanaginip ako sa ating Panginoong Hesus April 14, 2024 last 2 years ago. Yun ang pinakauna na nagpakita sa akin ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, bago magdigmaan ng Iran at saka Israel. Pangatlo, September 21, 2025. Bago magkaroon ng solar eclipse, bumaba ang ating Panginoong Hesus. Nagkaroon ng tinatawag na natakpan ang ating bansang Pilipinas. Ang ating Panginoong Hesus ay bumaba sa bansang Pilipinas, hindi sa Israel, hindi sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas lamang siya bumaba. At diyan nagsimula ang mga sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na baha, sunod-sunod na sunog. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang lindol, patuloy pa rin ang sunog. Restore ang bansang Pilipinas kasi ang bansang Pilipinas kasi ay although lubos pa ng pananalig nila sa Panginoon pero marami pa rin gumagawa ng hindi maganda lalo na sa kapwa-tao. Siraan, bangayan, di nagkaunawaan, di nagkakaisa. Kung sino ang supporter ng mga Duterte, sino ang supporter ng mga Pinklawan, Dilawan, kung sino ang supporter ng mga Marcos, ay nagsisiraan. Kahit anong sira nila kay PBBM ay hindi nila kaya yan babanggain. Dahil ang ating PBBM ay matino na tao, matino na ating presidente. Lahat na bansa ay ginagalang si PBBM pero yung kapwa Pilipino ay hindi ginagalang si PBBM. At ito pa, baka hindi na matuloy ang eleksyon. Naging Prime Minister ang ating PBBM. Ito ang pinuntahan niya sa Amerika, sa United Nations, para sa bakante na upuan sa United Nations City Council. So, pag nakaupo, pag nanalo si PBBM sa June 3, kung mataas ang kanyang vote, siya ay makakauna-unahang Pilipino na uupo bilang Prime Minister ng ating bansa. So, bababago ang konstitusyon. So, Prime Minister ang ating PBBM. So, ipagdasal natin ang ating PBBM dahil ito ay malaking tulong sa ating bansang Pilipinas. Hindi na presidente na papalit-palit, paulit-ulit. Kaya hindi tayo umuunlad dahil papalit-palit na administrasyon. At saka short term lang ang paglilingkod. So marami pa sana ang gagawin ang ating PBBM para ipaunlad rin ang ating bansa para maging mayaman ang ating bansa.
ito ay isa na ang langis. So kaya siya ang lumaban na presidente, lumaban sa mga korupsyon, nilalantad, inilabas niya sa publiko, pero siya pa rin ang binalikan ng mga ng mga namumuno sa ating bansa. Lahat yan ay utos yan ng ating Panginoong Hesus. Si BBM ang makapagligtas at maging success ang ating bansang Pilipinas, maging mayaman. Dahil once na maging number 1 ng bansang Pilipinas sa buong mundo, titingalain tayo ng iba't ibang bansa. So dapat suportahan natin ang ating BBM, hindi na kung ano-ano mga sinasabi. Tulad na yung mga sinabi ni Sara, madali na daw magpadala ng eroplano. Katulad daw ng COVID, ay kahit may COVID daw, padala man ng eroplano. So iba ang COVID, iba ang gira. Makinig ka, Sara Duterte. So kung sabi pa ni Tatay Digong, nasaan ang utak mo eh. Hindi ko alam kung law ba talaga, graduate ba talaga ng law yan. Kasi English nga, hirap eh. So daig pa ng mga bata na maliit, magaling mag-English. So nag-graduate lang ata ito, parang binayaran lang ata para makagraduate. Parang hindi siya law eh. Parang ano. So dito na lang at maraming salamat. So sana hindi lang tatagal itong gira. Pag tumagal ito, nako, wala na. Paralyzed lahat. Walang langis na supply. Sarado ang Strait of Hormuz. Patuloy ang gira. So maraming supply ang mga ibang bansa. Pero ang problema, diyan talaga dumadaan lahat eh. Sa Strait of Hormuz. So inaharangan kasi nilang barko diyan para hindi makakuha ng langis. Ang gusto nila, babayad sila ng mga parang revolutionary tax para ano sa mga armas ng Iran. So hindi yan magtagal ang Iran. Babagsak yan. Sunod, Russia, babagsak din yan. Lahat na lumalabag sa batas ng Diyos. China, malapit na rin mababagsak yan. North Korea, ganun din. So yan ang mga bansa na wala talaga. Although ang Russia, ang problema ng Russia, ang mga civilian kasi ang pinapatay niya, hindi naman ang militaryo ng Ukraine at saka NATO. Ang Russia kasi ang binibirahan nila yung mga civilian. Kawawa ang mga civilian na ipit sa guluhan. Year 2022 nagira until now, hindi pa tapos. Lalo na itong Iran. Kung tsaka may isa pa, mayroon susunod na atakihin ni Trump na bansa. Or either ito ay China or North Korea or Russia. Hindi pa sigurado. Pero napipinto na gira na susunod sa Iran. Either Asia or dito sa Western. Yan lang, dalawa lang yan. Kung saan mayroong lulusubin na naman si Trump na isang bansa. So lalawak ang gira from Middle East. Nauna na yung Western, Middle East, sunod Asia na sunod. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Good night and God bless. Lagi mag-pray. Always be prepared. At saka pagandaan natin. So maraming magugutom. No supply of oil, no water, no electricity. And lahat ay mag-stop. Walang biyayang aeroplano, no fly zone, no cars, only bicycle and then animals.
So, prepared. Malaking gutom ito na mangyari. The food supply will be higher price. The oil will be shortage. No more shortage no more oil supply anymore. This is the big problem worldwide. So good night and God bless. Thank you. Have a nice day. Bye.